Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa inyong paboritong tambayan ng kababalaghan, katatakutan, at mga kwentong Pilipino na bumabalot sa gabi. Ako po ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayong gabi, isang kwento na naman ang magpapakaba sa inyong dibdib at magpapatayo ng inyong balahibo. Handa na ba kayo? Hawakan ng kumot, patayin ang ilaw, at makinig ng tahimik. Dahil sisimulan na natin ang kwento ng Ang Alulong ng Itim na Aso. Sa Barangay Kulasi, isang tahimik at liblib na lugar sa lalawigan ng Antique. Matagal nang ikinukwento ng mga matatanda ang tungkol sa isang itim na asong pagalagala sa gabi. Hindi ito basta-basta. Matangkad ito kaysa karaniwang aso. Maitim ang balahibo na tila itim na usok. At may mga mata na parang pulang baga. Si Aling Nena, isang matandang albularyo, ang unang sumaksi sa kakaibang anyo ng hayop. Ayon sa kanya, bata pa lamang siya noong una niyang narinig ang alulong nito. Malalim, malamig, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Simula noon, bawat alulong ay sinusundan ng pagkamatay o pagkabunyag ng isang kasalanan. Tagasundo yan ng kaluluwa, pero hindi basta-bastang kaluluwa, kundi ng mga kaluluwang may tinatagong itim na lihim. Sabi niya sa mga kabataan na dumadalaw sa kanyang kubo. Taon 1968. Unang pagkakataon na naitala ang misteryosong pagkamatay ni Kapitan Gregorio, isang respetadong opisyal sa barangay, pero lihim palang may kasong pagpatay sa ilalim ng mesa. Noong gabing iyon, umalulong ang aso ng 3 beses at kinaumagahan nakita ang bangkay ng kapitan sa loob ng kanyang kwarto. Wala ni isang sugat, pero tila namutla sa takot. Makalipas ang mga dekada, unting-ting nilimot ng mga tao ang alulong. Hanggang sa muling bumalik ito, isang gabi ng tag-ulan. Bagong salda si Ricky Salazar, isang pulis mula sa Maynila. Inilipat siya sa Antique matapos masangkot sa isang issue ng lagayan sa kanyang dating himpilan. Wala namang patunay, pero minabuti ng kanyang mga superior na ilipat siya pansamantala. Tahimik ang barangay, at para kay Ricky, isa itong magandang pagkakataon para magsimula ulit. Kasama niyang nanirahan ang kanyang inang si Linda sa isang lumang bahay malapit sa sementeryo. Doon na rin siyang ipinanganak at ilang taon na rin siyang hindi bumalik simula nang mamatay ang kanyang ama, si Mang Carding, isang retiradong pulis na napatay sa isang engkwentro. Hindi ako naniniwala sa multo o sa mga asong sinasapian, pahayag ni Ricky sa mga tambay sa tindahan. Ang kasalanan dapat pinapatunayan sa korte, hindi sa mga kwento ng matatanda. Pero nagsimulang magbago ang lahat nang mamatayan isang lalaki sa kabilang kalsada. Si Mang Ben, isang basurero na tahimik pero dati palang may kinikimkim na lihim. Ginahasa niya ang kanyang pamangkin noong dekada 90. At noong gabing iyon, bago siya mamatay, nakarinig ng alulong ang buong barangay. Sumunod na gabi, isa pang alulong. Si Marites naman ang sumunod, isang guro na may relasyon sa isang estudyante. Bigla siyang nagkumpisal sa simbahan ng buong pangyayari. Pagkatapos ay nakita siyang wala ng malay sa harap ng altar. Habang dumadami ang mga alulong, parami rin ng parami ang nagkukumpisal at biglang nahuhulog sa bangin ng kabaliwan. Parang may kung anong puwersa ang bumubunyag ng mga kasalanan ng mga tao. At sa gitna ng lahat ng ito, si Ricky lamang ang hindi natitinag. Isang gabi habang siya'y nakaduty sa outpost, nakatulog siya sa kahihintay ng balita sa radyo. Pagmulat niya, madilim na ang paligid. Walang tao, walang ingay. Hanggang sa may maramdaman siyang mabigat sa kanyang pulso. Pagtingin niya, isang itim na aso ang nakakagat dito. Walang sugat,
walang dugo, pero nanlamig siya sa takot. Habang nakatitig siya sa mga mata ng hayop, parang may bumukas na pintuan sa kanyang isipan. Biglang pumasok ang mga alaala. Hindi sa kanya, kundi sa kanyang ama. Isang gabing maulan, may pinatay si Mang Karding. Isang lalaking may hawak na mga dokumentong maglalantad ng isang sindikatong kinabibilangan ng mga pulis. Binaril ito ng kanyang ama sa likod bahay nila at inilibing malapit sa puno ng saging. Si Ricky noon ay 6 na taong gulang pa lang, pero naroon siya. At ngayon, sa mata ng asong ito, bumalik ang lahat. Kinabukasan, hindi na nakita ang itim na aso. Walang bakas ng kagat, walang sugat. Pero sa sumunod na gabi, au-au, nagising ang buong barangay. Hindi na mula sa hayop ang alulong, kundi mula sa boses ng tao. Isang lalaking umiiyak, umaatunggal sa ilalim ng buwan. Si Ricky, nakaupo sa tapat ng kanilang bahay, hubot-hubad, tila wala sa sarili, at umiiyak habang umuungol. May kasalanan ang ama ko, pati ako. Kasalanan ko na rin ngayon. Mula noon, gabi-gabi na siyang umaalulong. Mula ng gabing iyon, naging tampok si Ricky sa usap-usapan sa buong barangay. May ilan na naaawa sa kanya, pero mas marami ang takot. Hindi na siya pumapasok sa istasyon. Hindi na rin siya nakikipag-usap. Sa tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi, maririnig muli ang alulong. Ngunit ngayon, hindi ito hayop. Ito ay mula sa kanya. Parang siya na ang ginawang tagapagdala ng sumpa, bulong ng isang matandang lalaki sa tindahan habang nakasilip sa bintana. Lumipas ang ilang araw. Sa bawat gabi na umaalulong si Ricky, may isang tao na muling nahahayag ang kasalanan. Ang isa, si Father Elmer, pari ng parokya na biglang nagkumpisal sa harap ng mga deboto, na siya raw ang may kagagawan ng sunog sa kumbento. 10 taon na ang nakalipas. Tinatakot daw siya ng mga madre noon na ibunyag ang kanyang sikreto, isang madilim na ugnayan sa isang binatilyo. Hindi na natapos ang misa. Tumakbo siya palabas ng simbahan at nakita kinabukasan sa may bangin, nakabiton sa sarili niyang rosaryo. Kinabukasan, isang bagong pangalan na naman ang bumungad, si Aling Violi, may-ari ng pinakamalaking tindahan sa bayan. Nabisto na ang kanyang tinatagong negosyo, pagbebenta ng peking gamot sa mga mahihirap. Nahuli siyang umiiyak sa harap ng sariling tindahan habang paulit-ulit na sinasabing, kasalanan ko. At sa mga mata ng taong bayan, iisa lang ang dahilan, si Ricky. Sa loob ng bahay nila, nanatiling tahimik ang kanyang ina, si Aling Linda. Bagamat nasasaktan sa sinapit ng anak, hindi siya lumalapit. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit bumalik ang itim na aso at kung bakit sa anak niya ito bumuntot. Isang gabing dimuulan, dumating ang pinsan ni Ricky, si Luis, galing Iloilo. Dati siyang sundalo, ngayoy isa ng mekaniko. Narinig niya ang mga kwento, hindi siya naniwala agad. Pero minabuting puntahan ang pinsan para makita mismo ang kalagayan nito. Ricky, kung naririnig mo ko, pinsan mo to, bumangon ka naman dyan, di kita iiwan. Tahimik, hanggang sa dahan-dahang iniangat ni Ricky ang mukha. Maputla, walang emosyon. Ngunit sa mga mata niya, may bakas ng apoy. Pula, malalim, galit. Bakit ngayon ka lang? Ha, Ricky? Bakit hinayaan mong mabulok ang totoo? Biglang nagdilim ang paligid. Bumukas ang mga ilaw sa kisame. Sa pader ng bahay, may aninong gumapang, hindi tao. Isang asong kasing laki ng kabayo. Umikot ito sa paligid ni Luis. Ang totoo, ikaw ang kasama ni Papa noon, hindi ba? Kayo ang bumaril sa lalaking yun at tinakpan niyo ang lahat. Hindi makapagsalita si Luis. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Biglang naputol ang kuryente. Sa isang kisap mata,
Naramdaman na lang niyang nakaupo na siya sa harap ng hukay sa likod ng bahay at hawak niya ang pala. "Maghukay ka," sabi ni Ricky. "Pakita mo sa lahat ang totoo." Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa balitang may hukay sa likod ng bahay ni Ricky. May buto, may unipormeng pulis, may baril na kinakalawang. Dumating ang mga otoridad, ngunit imbes na pigilan si Ricky, tahimik lamang nilang sinuri ang hukay. May mga dokumentong kasama roon nakaplastik. Mga ebidensyang nagsasangkot hindi lang si Mang Carding, kundi pati na rin ilang pulis sa Antique at Iloilo na konektado sa isang sindikato ng gun running at political killings mula dekada 80. At sa gitna ng kaguluhan, si Ricky ay nakatayo lang sa tabi ng hukay, walang emosyon sa mukha. Sa likod niya, muling sumulpot ang itim na aso. Hindi na nangangalabit, hindi na nangangagat. Tumabi ito kay Ricky. Tumahimik, at sa ilalim ng liwanag ng araw, parang silang dalawa ay iisa na. Dumami ang nagsisisi. Dumami ang nagkukumpisal. Isang babae ang nagsabing siya ang nagnakaw sa kaban ng bayan. Isang matandang lalaki ang umamin na siya ang pumatay sa asawa niya at hindi ito na aksidente sa bangin. Maging ang isang dating alkalde na ngayoy retirado ay lumuhod sa gitna ng palengke at inamin ang pananabotahe sa halalan. Habang lumalalim ang gabi sa bawat araw, palakas ng palakas ang alulong. Hanggang isang gabi, tumigil ito. Walang alulong, walang ingay. Tahimik ang buong barangay Kulasi. Kinabukasan, wala na si Ricky. Wala na rin ang itim na aso. Ang bahay ay iniwang bukas, walang bakas ng kaguluhan. Tanging isang sulat ang naiwan sa mesa ng kanilang lumang hapagkainan. Ang kasalanan ay parang asong matagal nang nakakadena. Kapag binalaya, hahanap ito ng bagong amo. At kapag hindi mo tinanggap, kakagatin ka nito. 3 araw matapos mawala si Ricky at ang itim na aso, muling nagbago ang ihip ng hangin sa barangay Kulasi. Isang uri ng katahimikang hindi normal ang bumalot sa buong lugar. Hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng pag-aabang. Parang lahat ng kaluluwa sa paligid ay humihinga ng mababaw, nagmamasid, nag-aabang ng susunod na mangyayari. Sa kabayanan, si Luis ang naging pansamantalang kinatawan ni Ricky. Hindi man opisyal, siya ang tinuturing ngayon ng mga tao bilang tagapangalaga ng kaayusan. Ngunit gabi-gabi, pinupuyat siya ng isa lamang tanong. Saan napunta si Ricky? Sa bawat sulok ng bahay ni Ricky, hinanap niyang anumang bakas. Hanggang isang madaling araw, habang binubuklat niya ang isang lumang album ng pamilya, nahulog mula sa likod ng takip ang isang dilaw na sobre. Sa loob nito, isang lumang larawan. Kuha sa isang gabi, maliwanag ang buwan. Kitang-kita sa larawan si Mang Carding, ama ni Ricky. Katabi ang isang lalaking nakaitim na Amerikana. Sa paanan nila, may itim na aso. Hindi ordinaryo ang anyo ng hayop. Mas malaki, mas matikas, at tila may ngiting tagumpay sa bibig nito. May nakasulat sa likod ng litrato. Ang sumpa ay hindi lang parusa, ito ay pagpasa. Ang tagasunod ay kailangang muling ipanganak sa dugo ng kanyang pinagmanahan. Dito nagsimulang gumulong sa isip ni Luis ang posibilidad. Hindi ba't si Ricky ay anak ni Carding? At ang asong iyon, pareho pa rin ang hitsura. Kahit 40 taon na ang lumipas, hindi na siya nagdalawang isip. Isinilid niya ang larawan sa kanyang bulsa at nagtungo sa bahay ni Aling Nena, ang matandang albularyo na unang nagsalaysay tungkol sa itim na aso. Pagdating niya roon, tahimik ang paligid. Wala si Aling Nena sa upuang yari sa kawayan, kung saan siya palaging nakaupo. Binuksan niya ang pinto at naamoy agad ang masangsang na amoy ng kamangyan.
May mga nakasinding kandila sa bawat sulok ng bahay at sa gitna ng sahig may bilog na iginuhit gamit ang uling. Naroon si Aling Nena, nakaluhod, nakapikit, nanginginig ang katawan. Sa harap niya may basang damit, uniforme ni Ricky. Aling Nena, sigaw ni Luis. Nasaan si Ricky? Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ang taga-sundo, hindi siya nawawala, anak. Inilulubog lamang siya sa pagitan ng dalawang mundo. Para sa pagbabalik, para sa paniningil. Ano ibig ninyong sabihin? Si Ricky ay hindi na tao. Hindi na siya ang pinsan mong kilala mo. Hindi pa siya ganap, pero malapit na. Kaya't bago pa siya muling magpakita, kailangan mong harapin ang totoo. Totoo? Anong totoo? Na ikaw, Luis, ay may kasalanan ding hindi mo kailanmang inamin. At ang itim na aso, hindi iyon dumadapo kung walang batayan. Hindi si Carding ang pinakaugat ng kasamaan, kundi ang mga lalaking kasama niya. Isa ka roon. Isa ka sa dahilan kung bakit nabuo ang sumpa. Natigilan si Luis. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ni Aling Nena o produkto lamang ng kabaliwan ng matanda. Ngunit bago siya makasagot, bumukas ang lahat ng kandila. Sabay-sabay, walang hangin, walang galaw. Pero ang mga apoy ay nagtayo, tila may sariling isip. Isang alulong ang puminit sa katahimikan. Hindi ito mula sa malayo. Nanggaling ito sa ilalim ng bahay ni Aling Nena. Mayo si Luis at tumakbo palabas. Ang buong paligid ay tila umuusok. Ang lupa ay nanginginig at sa kalayuan doon sa dating hukay sa likod ng bahay ni Ricky, may apoy na muling sumiklab. Pinuntahan niya ito. Pagdating niya, may isang lalaking nakatayo sa harap ng nagliliyab na hukay. Si Ricky, ngunit hindi na siya ang Ricky na kilala niya. Maputi ang buhok, ang balat ay tila naluto sa araw. Kulubot, ngunit malakas ang tindig. Ang mga mata niya ay parang salamin at sa bawat paghinga niya ay may usok na lumalabas mula sa bibig. Nakita mo na ang lahat? Tanong ni Ricky. Ricky, anong ginagawa mo rito? Akala namin? Kailangan magsinungaling, Luis. Hindi na kailangan ang palusot. Dumating na ang oras. Oras ng ano? Paniningil. Tumindig ang apoy sa hukay. Mula rito, umangat ang isang anino. Hindi tao, hindi hayop. Isa itong nilalang na yari sa usok at apoy. May mahahabang kuko at isang bunganga sa gitna ng tiyan. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay kailangang panagutan na yon, wika ng nilalang. Sinubukang tumakbo ni Luis, pero bigla siyang nabuwal. Ang lupa sa ilalim niya ay tila humihigop pababa. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang sarili sa refleksyon ng tubig ulan. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng sundalo. May hawak na baril. At sa harap niya, isang lalaking umiiyak. May hawak na dokumento. Huwag niyo kong patayin. Ilalabas ko lang po ang totoo. Putok. Muling bumalik ang tanawin sa kasalukuyan. Nangangatog ang tuhod ni Luis. Tumulo ang luha niya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Bata pa ako noon. Ang kabataan ay hindi depensa kung pinili mong manahimik. Sagot ni Ricky. Kung ganon, ano ang kailangan kong gawin? Panagutan mo. Bumukas ang lupa sa kanyang harapan. Nandoon ang baril. Nandoon ang dokumento. Nandoon ang patunay ng lahat. Tumindig si Luis. Lumuhod. Kinuha ang mga ebidensya at tumayo sa harap ng apoy. Sa ngalan ng katotohanan, isusuko ko ang lahat. Pagkasambit niya nito, bumagsak ang ulan. Malakas, pero hindi nababasa ang paligid. Ang apoy ay naglaho. Ang nilalang ay lumubog pabalik sa hukay. At si Ricky, muling naglakad palayo, tasunod ang isang itim na aso. Yumipas ang 3 gabi matapos ang pagpapahayag ni Luis. Sa araw, tila normal na ang takbo ng barangay. Muling bumalik ang ilan sa kanilang mga gawain.
Ang tindahan ni Aling Bioli ay binuksan muli. Pero ngayoy, nagbibigay na siya ng libreng gamot sa mga mahihirap. Si Father Elmer, bagamat wala na, ay pinalitan ng isang batang pari mula sa Maynila na tila inosente sa lahat ng nangyari. Ngunit sa gabi, isang aninong walang mukha ang naglalakad sa bawat kalsada ng Barangay Kulasi. Tahimik ito. Hindi umaalulong. Hindi rin kumakagat. Pila isa lamang itong nilalang na naghahanap ng hindi kasalanan, kundi ng pagpapatuloy. Sa isang bahagi ng barangay na malapit sa paanan ng bundok, may isang pamilya na matagal ng tahimik. Si Mang Ernesto, ang dating hepe ng pulisya bago pa man dumating si Ricky, ay matagal nang hindi lumalabas ng bahay. Kasama niya sa bahay ang anak niyang si Teresa, na dating naging nobya ni Ricky noong sila'y mga kabataan pa. Isang gabi, habang pinapaliguan ni Teresa ang kanyang ama, bigla itong bumulong. Narinig ko siya, anak, nasa likod ng bahay, tumatawag. Si Ricky? Tanong ni Teresa, nanginginig. Oo, pero hindi na siya tao. Hindi na siya yung batang tinuruan ko magbarel. Iba na siya, at alam niyang ako ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Tay? Tayong dalawa, may tinago tayo, hindi ba? Napalunok si Teresa. Muling bumalik sa kanyang talaala ang isang gabing ayaw niyang balikan. Gabing ibinenta ng ama ang baril ni Carding kapalit ng katahimikan ng isang politiko. Gabing siya mismo ang tumulong magsunog ng mga papel. Gabing nakita niya si Ricky sa labas ng bintana. Bata pa ito, pero nakatitig habang bumubulusok ang usok mula sa kanilang tambakan. Huwag po, Tay, matagal na yon. Wala nang matagal, anak, kung ang multo ng nakaraan ay gising na. Pagkagabi, habang lahat ay tulog, bumukas ang ilaw sa bakuran nila. Naroon si Ricky, nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Suot pa rin niya ang lumang uniforme na ngayoy tila naging isa na sa kanyang balat. Sa tabi niya, ang itim na aso, tahimik pero nanlilisik ang mata. Lumabas si Mang Ernesto, walang takot, may hawak na lumang rosaryo. Ricky, anak, pasensya na. Kung alam ko lang nahahantong tayo rito, hindi mo kailangang mag-sorry, Mang Ernesto. Malamig ang boses ni Ricky. Kailangan mo lang magsabi ng totoo. Pinatay ko si Victor, yung lalaking may hawak ng listahan ng mga opisyal na sangkot sa armas. Ako ang bumaril. Si Carding lang ang tinuro ko dahil wala na siya. Madaling gawing scapegoat ang patay. At si Teresa? Si Teresa ay lumabas mula sa pintuan, nakasuot lamang ng duster, nanginginig sa lamig. Ako ang nagsunog ng dokumento. At ako ang nagsabi kay tatay na huwag isumbong ang iba. Takot ako noon at mahal kita, Ricky. Kaya't pinili kong manahimik, pero mali ako. Tahimik, ang aso ay naupo, tila nakikinig. Kung ganon, handa na kayo? Tanong ni Ricky. Tumango si Mang Ernesto at Teresa. Mula sa lupa, bumuka ang isang bitak. Mainit, kumakapit ang amoy ng dasupre sa hangin. Sa bitak na iyon ay may mga kamay na tila gawa sa abo, lumalabas, sumusungaw. Sabi ni Ricky, ito ang paglilinis. Tumayo si Mang Ernesto, tumabi sa bitak. Kung ito ang kabayaran, tatanggapin ko. Lumundag siya sa loob ng bitak. Hindi siya sumigaw, para bang handa siya. Si Teresa, naiwan nanginginig. Hindi ko kayang sumunod. O, hindi mo kailangang sumunod, tugon ni Ricky. Pero hindi mo rin kailangang manatiling tahimik. Mula sa likod niya, dumating si Luis. Hawak ang isang itim na kahon. Ang kahon ng mga ebidensyang kanyang isinuko sa munisipyo. Iniabot niya ito kay Teresa. Dalhin mo ito. Dalhin mo sa simbahan, sa gitna ng misa. Sabihin mo ang lahat. Isigaw mo ang katotohanan. Umiyak si Teresa. Tinanggap ang kahon. Tumakbo. Sa simbahan, habang nagmimusa ang bagong pari, pumasok si Teresa. Basang-basa ng ulan,
Ang mga matay mapula sa iyak. Humihingi po ako ng oras. Sigaw niya. Ang buong simbahan ay natahimik. May kasalanan po ako at ang aking ama at ang marami pa sa barangay na ito. Kasalanan ng pananahimik, kasalanan ng pagpanig sa mali. Ngayon dinadala ko sa inyo ang ebidensyang isinuko sa akin, ang listahan ng mga sampot sa pagpatay, pananakot at paninira sa sariling bayan. Nag-echo ang kanyang tinig sa buong simbahan. Maging ang pari ay natigilan. Paglabas ni Teresa, maliwanag na ang paligid. Wala nang anino, wala na ring itim na aso. Ngunit sa gitna ng kalsada, may naiwan. Isang laruan, isang maliit na asong itim na yari sa kahoy. Sa ilalim nito, may nakaukit. Pag ang katotohanan ay isinuko, hindi na ito babalik bilang biktima. Babalik ito bilang tagapaghukom. Sa ibabaw ng bundok, si Ricky ay nakatayo pa rin, nakatingin sa bayan ng Kulasi. Sa kanyang likod, ang anyo ng itim na aso ay unti-unting naglalaho hanggang sa maging usok at sumama sa hangin. Lumipas ang 7 araw matapos ang paglalantad ni Teresa sa simbahan. Ang buong barangay Kulasi ay tila muling isinilang. Maraming mamamayan ang kusa ng naglabas ng kani-kanilang mga kasalanan sa simbahan, sa barangay hall at maging sa mga simpleng umpukan sa kalsada. Ang dating tahimik na bayan na puno ng lihim at buluman ay naging lugar ng paghilom at pagbabago. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, isang katanungan pa rin ang hindi sinasagot. Nasaan na si Ricky? Araw ng linggo, habang ang lahat ay nasa plaza para sa taunang pista ng barangay, biglang dumilim ang langit. Walang ulan, ngunit ang hangin ay malamig at mabigat. Isang batang lalaki ang naglalakad sa gitna ng kalsada, may dalang lumang radyo. Pinatugtog niya ito at mula roon lumabas ang malalim na boses. Ang kasalanan ay may hangganan. Ngunit ang katotohanan ay walang takas. Nagulat ang lahat. Ang boses ni Ricky. Lumingon ang mga tao sa paligid at sa gitna ng entablado ng plaza, biglang lumitaw si Ricky. Suot pa rin ang itim na uniforme, ngunit ngayon ay tila hindi na siya tao. Mas matangkad, maputi ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila salamin ng apoy. Mga kababayan ng Kulasi, aniya, matagal na tayong ginapos ng takot at kasinungalingan. Ngunit ngayong naibunyag na ang lahat, tapos na ang aking tungkulin. Mula sa kanyang likod, lumitaw ang itim na aso. Ngunit hindi na ito kasing laki at kasing bangis ng dati. Maliit na ito ngayon, parang tuta, tahimik, nakayuko, tila pagod na rin. Hindi ako ang hukom, dagdag ni Ricky. Ako lamang ang tagapagdala ng liwanag sa inyong dilim. At ngayong nakita na ninyo ang liwanag na iyon, maaari na akong lumisan. Lumapit si Teresa, bit-bit ang kahon ng ebidensyang ipinasok sa simbahan. Ricky, umiiyak siyang nagsalita. Patawarin mo kami. Kung pwede lang naming ibalik ang nakaraan, hindi nyo na kailangang ibalik. Kailangan nyo lang itama ang ngayon. Tumalikod si Ricky. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging usok. Sumama ang kanyang katawan sa ihip ng hangin habang ang itim na aso ay sumunod sa kanya, tumatalon-talon, parang masaya. At bago siya tuluyang maglaho, muling nagsalita ang kanyang boses sa hangin. Kung may kasalanan kang itinatago, ilabas mo ito sa liwanag. Dahil kung hindi, maririnig mo ang alulong sa dilim ng iyong gabi. Muling dumilim ang paligid at biglang bumalik ang liwanag. Parang walang nangyari. Ang radyo ng bata ay tahimik na. Ang bata ay nawala. At ang plaza ay napuno ng katahimikang parang walang saksi sa kakaibang pangyayaring iyon. Ngunit lahat ng naroroon ay alam, ang barangay ay malinis na.
At ang sumpa ng itim na aso ay tuluyan ng natapos. Diyan na po nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa ating nakakakilabot na kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa video na ito. At syempre, mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories, para sa mas marami pang mga kwentong kababalaghan at katatakutan mula sa ating sariling kultura at bayan. Ako po ang inyong tagapagkwento. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Magandang gabi at mag-ingat kayo sa alulong sa dilim.